Ma'am, kukuhanin lang namin itong reaksyon ng Alliance of Concerned Teacher patungkol sa EDCOM 2, no, na nasa mahigit 1 milyon umano na grade 11 student ang nahihirapang umunawa sa kanilang binabasa. Ano ang magiging nakikita natin dito, ma'am, na reaksyon din ng inyong grupo bilang mga kaguruan dito sa bansa? Opo, sa bahagi po ng Alliance of Concerned Teachers ay talagang bagamat nakakabigla para sa marami, no, kami naman ay hindi na nagulat dahil bilang araw-araw po namin kaharap itong mga estudyante na ito, no, na kitang-kita talaga namin yung krisis dun sa edukasyon. Nandun kami sa mismong hearing, no, kung saan binanggit po ng EDCOM 2 yung 87% among our grade 11 students talaga ay hindi talaga independent reader, no. So ibig sabihin, hindi po nila nauunawaan yung kanilang binabasa, no. Hindi na dun sa usapin pa, no, nung ilang mga competencies halimbawa na dapat ay nakuha na nung ating mga grade 11 students. Para sa amin, ang dahilan naman talaga nito ay yung dekada-dekada na talaga, no, na pagpapabaya doon sa ating edukasyon, sa lahat yan ng usapin, sa kakulangan ng classroom, kakulangan ng teacher, no, kakulangan din ng ating mga education support personnel. At syempre, kung sa bahagi namin, yung pabago-bagong curriculum talaga, no, na yung teacher mismo ang laging taya, no, dyan sa mga pagbabago na yan, na nakakadagdag doon sa pagiging overwork at underpaid naming mga guro. Yan, no, talaga, sinasabi talaga namin, sistema talaga yung may problema, no, kasi malaking hamon talaga ito, no, sa gobyernong Marcos Jr. Kasi sinasabi na meron tayong historic budget now, no, ngayong 2026, pero hindi nagre-reflect ito, no, doon sa ating 2026 din, no, ng mga datos ng mga kakulangan. At the same time, yun nga, sa learning competencies na nakukuha ng ating mga estudyante o yung pagkatuto mismo, yung kalidad, no, ng edukasyon na natatamasa ng ating mga estudyante, no? Imagine, grade 11 student yan. Para sa amin nga, Radyo Oliver, no? Conservative pa ito eh. Tingin ko, maliit na bagay yung technology, no? Ang pinaka-problema talaga natin dito, yung pag-focus talaga natin doon sa basic na pangangailangan natin sa eskwela, no? Kasi, halimbawa, sa bahagi ng teacher, paano naman kami makakapagturo ng maayos kung siksikan yung classroom? Ultimo yung pagpapakumpuni sa mga, ayan, magbibrigada at eskwela na naman kami sa Lunes. Yung mga teacher na naman ang taya, yung mga magulang na naman yung taya sa pag-aambagan, no? Yung kapabayaan talaga ng gobyerno doon sa pagbibigay talaga ng maayos na learning environment dun sa ating mga estudyante, no? At syempre yung mga teacher mo kumakalampa yung sikmura dahil 9 out of 10 sa amin talagang hindi living wage yung sahod, baon sa utang. Sa bahagi ng Alliance of Concerned Teachers, magsisimula ang klase at hindi kami titigil dun sa aming kampanya at panawagan para sa budget, sa edukasyon, dagdag na sahod kasi yan din yun, napag-iwanan talaga yan, no, sa bahagi ng mga teachers natin. Nananawagan kami para sa entry level na 50,000 sa lahat ng antas, pampubliko man o pribado. At syempre, gagawin namin na yung June 8 ay National Coordinated Protest, pambansang araw ng protesta para ipakita yung tunay na kalagayan. Sa Lunes po nakakasa yung aming launching nung balik eskwela hotline kung saan gusto namin talagang ipakita yung tunay na kalagayan kasi for sure pagtatakpan yan, no? Usually ganun yung ginagawa for school opening at sunod-sunod yung aming gagawing mga pagkilos sa loob at labas ng aming mga paaralan towards State of the Nation address ni President Bongbong Marcos para irehistro yung panawagan nung sektor ng edukasyon. Well, hinahamon natin si President Bongbong Marcos, si Secretary Angara na urgently ay i-address, no, yung problema natin dito sa pagkatuto ng ating mga estudyante at masosolusyonan yan kung talagang ilalaan yung pondo na dapat sana ay para doon sa ating mga kabataang estudyante, kung hindi doon sa korupsyon, no? May pera sa korupsyon pero wala sa edukasyon at salary increase ng ating mga guro. Kaya magpapatuloy po yung kampanya at panawagan ng Alliance of Concerned Teachers. Lalo ngayon, magsisimula yung eskwela, hindi rin po titigil yung laban natin dito para sa budget sa edukasyon at dagdag na sahod at benepisyo ng mga guro.